Hello! Good day po ulit sa aking mga ka-farm lot. Welcome po sa aming YouTube channel. Welcome po dito ulit sa Greenfield Realty po. It's me again, Olive, your site locator. Sorry po, ilang araw na po ako hindi nakapag-vlog. So, hindi po kami masyado nakapag-upload ng aking team. Medyo na busy po, pero for today's video nandito po ulit kami ngayon sa Calawag, Quezon, kung saan bibisita po kami ng property na may sukat na 4.9 hectares. So dito na po ako magsisimulang mag-vlog sa may pinakaloob. Ayan, so pakita ko muna po sa inyo napakaraming kahoy na nakapaloob dito sa property na to. So ito po ay 100% flat. So yan, bago tayo magsimulang mag-video, mag-vlog, ako sakali magustuhan nyo itong property na to na may sukat nga po na 4.9 hectares, pwede nyo po kaming message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So ayan, simulan na po natin ikutin ang 4.9 hectares. Isang napakagandang property sa mga naghahanap po ng flat land. 100% flat. Ito na po yung marerekomenda ko po sa inyo. So panoorin nyo po itong video na to para kung sakaling magustuhan nyo po, pwede nyo po kami agad i-message para po sa inyong reservation po. So tara, simulan na po nating ikutin ang property po na ito. So yan, simulan na po nating ikutin yung pinaka-property. Bali po, kung mapapansin nyo po, itong property po na to, hindi ko masyado siyang maiikot po. Kasi nga po, wala po siyang damo, pero napakarami niya mga hardwood katulad niyan. So lahat po yan mga ulingin. Ito pong property na to ay bali na clearing na po ito. So ang nangyari po, natitira na lang po siya ng nasa 100 kapuno ng niyog na hiwa-hiwalay naman siya, so hindi natin masyadong makita. Ang makikita po talaga natin is napakaraming kahoy. Ayan oh. So yan po, pwedeng ulingin po yan para malinis po yung area. And then itira na lang natin yung mga sobrang lalaking mga puno kagaya po niyan oh. So ito po, kagaya po ng nasabi ko, ito ay 100% flat. And then ito po ay may right of way na maglalaro po sa nasa 20 meters. More or less po yun So yung pong right of way natin is sure naman po na magkakaroon ng right of way po ito. Kasi po yung pong unang dadat na nating property is pag-aari po ng kanilang pinsanin. So wala naman daw po magiging problema kasi medyo maiksi naman po yung right of way. So sila na daw po ang bahala at sila na daw po ang makikipag-usap. And willing naman po sila pinsanin na magbigay po ng right of way. So wala po tayong magiging worries para po makapasok po ang ating sasakyan dito mismo sa property. So wala ko masyadong maikutan, talagang as in makikita po natin talagang ayan, dikit-dikit siya oh. Hindi tayo makakasingit. So dito lang ako nagbabaybay sa may pinaka dinadaanan ng kalabaw para po makalabas po yung nilulukad po nila So medyo malinis po yung daan na yan. So ito po ay nakapaloob naman po sa property. So ang mga hardwood po natin, meron tayong mga mahogany, may anilaw tayo. May mga malatubig po tayo dito So lahat ng tinatamaan ng camera natin talagang lang, mga kahoy lang, hindi ako makapag-ikot masyado. So explain ko lang po about dun sa pinaka road na dinaanan natin papunta dito sa may pinaka property. So from National Road tayo pa ay tumakbo ng nasa 14 kilometers. And then yun naman po ang pinaka road na tinakbuhan po natin. To be honest po hindi naman po siya talaga fully cemented po lahat ng road na dinaanan natin. So meron po siyang portion na hindi pa nasesemento. Meron naman pong portion na sementado na, pero kung i-rate ko po, halos nasa kalahati na po yung nasisemento papunta rito sa may property. So ongoing naman po yung pagpapagawa ng ating kalsada papunta dito sa property na binibisita natin for today. So okay naman po yung pinaka road, hindi naman siya masyadong maputik. Ayan, daming kahoy. Talagang mga
Hindi po tayo talaga makakapasok. Oh. Sisingit-singit lang tayo para makita natin yung ibang part po ng property. So saganang-sagana talaga siya sa hardwood lang. Kagandahan po nito, 100% flat to. Sa mga naghahanap po ng property na gusto po ay flat, dun sa mga medyo may edad na ayaw po ng pabundok or pa-slope, ito po yung marerecommend ko po sa inyo. So ito po, malinis lang po ito. Napakagandang property na to. So yan po, nag-ikot-ikot pa ako. Bali po yung pinaka-umpisa po ng property, doon po sa pinaka-umpisa po doon sa right of way niya. Pagbungad pa lang po natin, puro kakahuyan na po yung makikita natin. And then tinry kong pumunta doon sa may pinakalikod. So ganun pa rin po yung nakita ko, puro kahoy pa rin. And may advice ko po dito, kung sakaling i-avail niyo po itong property na to, pwede po tayong magpauling. Ang bali patakaran po dito sa pagpapauling para malinis po yung property nyo na hindi na rin po kayo magbabayad. Ito po ay magiging hati para dun po sa mag-aabil po ng property, and then dun sa mag-uuling po so wala naman po kayong babayaran, and then malilinis na yung property nyo na hindi po kayo maglalabas ng pera. So about naman po sa documents po ng property na ito po ay TCT title, and then patay po si owner. So may 5 po siyang anak, buhay naman po lahat. So magkakaroon na lang po tayo ng extrajudicial dito sa property na ito. So yan, nagtry pa akong pumasok dun sa ibang part, talagang mahirap pasukin. Pero try natin yung best natin para maikot po natin po siya. So ayan pa rin po, marami pa rin po siyang mga hardwood. Ayan, medyo may kalakihan na yung mga katawan. And then mas marami po yung mga gabaraso ng bata kung tawagin. Ayan po, so mga ulingin po iyan. So ito po yung sinasabi nilang niyog na natitira, na nasa 100 kapuno na lang. Ayan. May source din po ng tubig itong property na to, na nandun sa may banda sa dulo po doon. So titingnan natin kung kaya kong puntahan, pero baka hindi. Pero ayon po kay owner, meron pong maliit na sapa na nakapaloob dito sa may property. So ito po yung pinaka source ng tubig na pinagkukuhanan po nila pagka po halimbawa na meron po silang pananim na kailangan ng tubig, so doon po sila nakuha. So sa ngayon po hindi na daw po nila naaabyad po talaga ito, at sila po ay may mga edad na, so gusto na lang po talaga nilang ibenta. May mga puno pa rin ng saging dito. So sa dami po ng nakapaloob na mga hardwood dito, hindi ko na alam yung iba kung anong klaseng hardwood yung nakikita ko. Yan, mga bagong tanim na niyog po. So parang hinulipan na nila yung ibang part. Pasok pa tayo, try pa natin pumasok. So gandang ganda ako sa area, kasi love na love ko po talaga yung mga flat area na property po. Pero yun nga lang, talagang hindi ko siya kayang ikutin.
Pero malinis lang po itong property nito, napakagandang property. Kasi napakalapit nyo po sa pinaka barangay road. And then paglabas nyo, cemented road po tayo. So mamaya papakita ko po yun sa inyo. So yan po, bali nandito ako sa may pinaka right side. So ganun pa rin po yung nakita kong itsura ng property. So simula dun sa umpisa hanggang dun sa dulo, sa gitna, sa gilid, ayan, puro talagang hardwood lang. So wala po akong masyadong mabigay na description dito sa property, kundi punong-puno lang po talaga siya ng mga ulingin hardwood. So sa dami ng nakatanim dito, hindi ko na makita kung alin-alin yung mga, kung may mga fruit bearing ba o wala. Dikit-dikit kasi siya. Ay, pag nalinis tong property nito ay yanong sa ganda nitong property na to. So lalabas ako para mapakita ko po sa inyo yung pinaka right of way po na naglalaro sa 15 to 20 meters. Paglabas po natin is cemented road na po. So tara, labasin natin siya. May puno pa rito ng mangga. Tapos ito po puno ng pili. So marami rin naman po siyang mga fruit bearing, kaya lang hindi ko siya matukoy kasi nga po ay medyo hindi ko siya malapitan dahil nga po sa sobrang dami punong kahoy. So palagi ko naman po ay may mga nakita rin po kasi ako mga kalamansi dun sa may dulo ng property po na yun. So pag nalinis na lang po to, saka natin makikita kung ano yung mga nakapaloob dito sa property. Yan, mga bagong tanim po na niyog na sinasabi nilang bukod po dun sa 100 na natira, may huli po or may bagong tanim dito sa loob. So yan, bali lumabas na po ako ng property. Bali pakita ko po sa inyo yung pinaka right of way na sinasabi ko, maglalaro po sa nasa 15 to 20 meters po. So dyan po ako pumasok kanina, and then ito po yung pinaka right of way. Ito naman po yung pinaka road na niya na sinasabi ko sa inyo, yung cemented road na po. So ayan. Naku, makikita si Kuya Eman. So ayan po yung pinaka road po natin. Tayo po ay nasa cemented road na po. Ayan. So may line po tayo ng kuryente dito. And then may mga bahay na rin po dito. Ayan, may mga aso pa. So hindi na po kayo mapapanglaw kung sakaling i-avail nyo tong property na to. So saan tayo, Kuya Eman? Sige po. So sasamahan pa po kami ni Kuya Eman dun sa isang road ba yon? May road pa? Okay. Sasamahan pa po tayo dun sa isa pang pinaka road po tong property na to. So tara, let's go. And bali nag-stop po kami, and then may tuturo lang po si Kuya dito po sa bali parang para marating ko yung pinakalikuran po ng property po. So pwede rin tayo makidaan dito, pero yung pinaka sure ng right of way natin ay dun sa unang tinuro ko sa inyo. Pero tingnan pa rin natin para makita natin yung pinakalikod ng property.
So tara, makikiraan tayo. So ito po ay hindi po wala pong assurance na magkakaroon po tayo ng right of way po dito. Pero gusto ko lang po kasi makita yung pinakalikod niya, kung ano po yung pinakaitsura, kaya makikiraan tayo dito sa may dulo ng property. So para makita lang po natin kung ano yung talagang pinaka kabuuan ng itsura niya. So ito po nilalakaran ko, hindi pa po sakop ng property. Okay. Tara, let's go. So yan, nandito na po kami sa may pinakalikuran ng property, pero ganun pa rin po yung itsura niya, kakahuyanan pa rin po siya. Pero nandito po sa may part na to yung pinakasapa. So titingnan po natin yan. Ang dami pa rin kahoy. Solid pa rin. Solid sa kahoy. Ang dami mahogany dito, oh. Punong-puno. Lapit pa nga tayo para makita natin. Talaga, solid. Lapit tayo. Try natin. So kagandahan lang po nito, hindi siya madamo. Kaya pwede kong maggilid-gilid ako. Wow. Mas marami pong mga malalaking kahoy dito sa may bandang likuran ng property. So yan, ikot pa rin po tayo. So nandun daw po sa may banda dun yung pinakasapa po niya, pero medyo masukal daw po dun, so hindi na natin pupuntahan. Pero kagaya po ng nasabi ko, mismo si owner naman po ang nagsabi na talagang may source ng tubig po dito sa may pinaka-property. So medyo delikado lang po para sa atin na pumasok pa tayo doon. Ayan. So yan po, bali lalabas na ako ng area. Kung sakali po magustuhan nyo po itong property na to, message nyo na po kami para po sa inyong reservation po So, isang napakagandang property, 100% flat, and then napakalapit po sa Barangay Road, and then medyo small cut po tayo, no? So, ito po ay 4.9 hectares lang. So, napakagandang idea na pagtaniman po ulit ng mga niyog kasi ito po ay na-clearing na. So, maganda ring pagtayuan ng bahay kasi ito po ay flat. So, medyo malayo lang po tayo sa may pinaka-national road. 14 kilometers po tayo, pero sulit naman po yung property, napakagandang property. So, yan po, lalabas na po kami. It's me again, Olive, your site locator. So, avail na po kayo ng flat area or flat land na property. So, yan po. Thank you po.